Alam mo ba, isa sa palaging tinatanong ng lahat ngayon ay kung bakit kinailangang magsama-sama ang mga pinakamahuhusay na gods at tao na panday upang gawin ang Amino Murakumo no Tsurugi. Sa paghahagilap ko ng sagot ay may nahanap ako at hindi mo ito magugustuhan. Ang mga gods na tinapos ni Susanoo no Makoto sa Takamagahara ay maaaring hindi talaga masasamang mga gods. At ito ang dahilan kung bakit kinailangang gawin ang Amino Murakumo no Tsurugi. Pero hindi lang yan, meron pa tayong pag-uusapan tungkol sa hiwaga ng Seigan na ipinakita sa atin ni Susanoo. Ang dami talagang mga bagay na dapat nating alamin at pag-usapan sa Kabanata 87, mga Kops. Alam kong kanina ka pa naghihintay kaya Teren at simulan na natin. What's up mga Kops, Manga Moto nagbabalik. Sa Kabanata 87 ng Record of Ragnarok, isang malaking pasabog ang ibinigay sa atin. Nagkaisa ang pinakamahuhusay na tao at Diyos na panday na sina Hukiye Sutsuna, Sanju Funchika, Awa Taguchi Kunetsuna, Kanang Yogo, ang Japanese goddess at Hephaestus, ang Greek god. Ang kanilang layunin ay ayusin ang Amino Murakumo no Tsurugi, isang espada na may sagradong kapangyarihan. Ngunit bago natin talakayin ang tungkol sa espadang ito, balikan muna natin kung saan ito nagmula. Sa Kabanata 86, inilahad sa atin na matapos talunin ni Susanoo si Yamato no Orochi, may lumabas na espada mula sa buntot nito. Ito ang tinatawag na divine weapon, Amino Murakumo no Tsurugi. Nang mapasa kamay ni Susanoo ang espada, nagamit niya ito upang talunin ang mga masasamang Diyos ng Takamagahara. Ngayon mga Kops, ano nga ba ang meron sa Takamagahara? Sa Japanese mythology, ang Takamagahara ay isang magandang lugar na puno ng kaligayahan at kagandahan. May mga paddy fields o mga bukid ng palay at mga lugar para sa paghahabi ng tela. Ang mga gods ay nagtatanim, nag-aalaga ng mga hayop, at gumagawa ng mga kagamitan at kasangkapan. Sa Takamagahara, ang mga gods ay may malapit na ugnayan sa mundo ng mga tao at dito rin nanirahan si Susanoo. Sila ay nagpapadala ng mga biyaya at tulong sa sangkatauhan. May mga kwento rin na nagsasabi na ang mga gods ay nagpapakita sa mga tao upang gabayan sila at tulungan sa mga hamon ng buhay. Sa madaling salita, ang Takamagahara ay isang payapang lugar na tahanan ng mga naninirahang mga Diyos. Ngunit sa paglalarawan na ibinigay sa Record of Ragnarok, tila ito ay naging tahanan ng mga masasamang Diyos. Ito ba ay dahil sinakop ng mga masasamang Diyos ang Takamagahara? O maaring inilihim lamang ang tunay na naganap dito? Napaisip ka rin bigla hindi ba? Sa panel na ito, mapapansin natin na ang mga kalaban ni Susanoo ay mga demon. Ito ba ay nagpapahiwatig na ang lahat ng nasa Takamagahara ay mga masasamang gods at demons? O posible kayang ito ang ipinapakita kay Susanoo ng kanyang espada, na ang mga Diyos sa Takamagahara ay mga masasamang demon, kaya't agad niyang pinatay lahat ng naninirahan dito. Isa sa mga mahahalagang punto sa teoryang ito ay ang hindi paggamit ni Susanoo ng kanyang Amino Murakumo, kahit pa ito'y naayos na ng mga magagaling na panday. Hindi kaya nag-aalangan na siyang gamitin muli ito dahil baka may magawa na naman siyang hindi maganda. Sa isang importanteng panel, nabanggit ni Susanoo na hindi niya inaasahang darating ang araw na kakailanganin niyang gamitin muli ang kanyang banal na sandata. Sa puntong ito, magkakaroon ka ng pagdududa kung bakit hindi na niya ito ginamit. Maari kayang matapos ang insidente sa Takamagahara ay hindi na muling ginamit ni Susanoo ang Amino Murakumo. Dagdagan ko pa, sa misteryosong eksena na ito ay konektado sa teorya na siya ang responsable sa pagkawala o pagkaubos ng mga mabubuting Diyos ng Takamagahara. Marahil sa paningin ni Susanoo, ang mga nasa harap niya ay masasamang mga Diyos o demon, at hindi niya alam ang tunay na ginagawa dahil kontrolado siya ng kanyang sariling espada kaya pinagpapatay niya lahat ng naninirahan sa Takamagahara. Mga Kops, ito ay isang teorya pa lamang, ngunit isa ito sa mga posibleng sagot sa tanong kung bakit kinailangan ayusin ang Amino Murakumo. Ang espada ay maaring may sumpa na kayang kontrolin ang mismong Diyos na gumagamit nito. Kaya naman, nabuo ang isang unyon ng mga pinakamahuhusay na panday. Ang kanilang layunin ay alisin ang sumpa at mailabas ang buong potensyal ng kapangyarihan ng espada. Nais nilang siguraduhin na magagamit ito ni Susanoo ayon sa kanyang kagustuhan sa laban. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang papel at kontribusyon sa proseso. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matiyak na ang espada ay maaaring gamitin ni Susanoo ng may kumpiyansa at lakas. Sa pagtatapos ng proseso, ang espada ay hindi lamang isang sandata, kundi isang simbolo ng kanilang pagkakaisa at determinasyon na nagresulta sa pagkakabuo ng Ultimate Sword. Ito ang kanilang ambag sa laban ni Susanoo. Ngayon, tignan natin ang partisipasyon ng bawat isa sa proseso ng paggawa.
Unang-una, si Kana Hyogo, ang Japanese goddess, ang nanguna sa proseso ng pagtunaw sa Amino Murakumo. Habang ito ay natutunaw, sina Sanju Funchika at Awa Taguchi Kunetsuna naman ang nagpatuloy sa pagpapanday nito. Sa kabilang banda, si Hephaestus, ang Greek god, ang maaring nag-alis ng sumpa sa espada. At ang huli, si Hukiye Sutsuna, ang gumawa ng bagong disenyo. Ito ang teorya na hindi maalis sa sistema ko kaya ibinahagi ko ito sa inyo mga Kops. Ito ay hindi 100% na tama, ngunit ito'y magbibigay sa atin ng isang pananaw kung paano maaring tumakbo ang kwento sa susunod na kabanata. Dumako na tayo kay Susanoo, ano nga ba ang meron sa misteryosong posisyon ng katawan ng Sword God na tinatawag na Seigan? Balikan muna natin ang eksena na ito, kung saan nagtataka ang lahat sa posisyon ng pag-atake ni Susanoo. Sa paningin ng isang nanonood ito'y pangkaraniwan lamang, ngunit sa mata ng mga swordsman, hindi ito ordinaryo. Sa katunayan, lahat sila ay napanganga sa kakaibang posisyon ng pag-atake ng Sword God. Iba-iba ang opinyon ng mga swordsman tungkol dito. Bawat isa sa kanila ay nakakita ng kani-kanyang sariling espesyal na atake. Ang mga sword style na nabanggit ay, Seijo Odan, Ox the Bull, Amber the Fool, Haso no Kamay the 8 Directions, at ang huli ay French style. Kahit na magkakaiba ang mga ito, makikita mo na may koneksyon ang lahat sa Seigan o sa madaling salita ay magkakaideya ka na bawat isa sa kanila ay isa lang ang nakikita at yun ang kanilang mga special na galaw. Alam ko na na-hype ka rin sa panel na to. Pero ang pinaka-highlight ng Kabanata 87 ay ang reaksyon ni Sasaki Kojira. Nasaksihan mismo ng kanyang mga mata ang lahat ng iba't ibang sword style at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mamangha. Kahit si Miyamoto, na kilala rin sa kanyang galing sa paggamit ng espada, ay napansin rin kung ano ang meron sa Seigan, isang patunay na nasa ibang level ang dalawang magkaibigan na ito. Kahit si Soji ay kitang-kita rin na malinaw kung ano ang meron sa kanyang harapan, ngunit dito na magkakatalo dahil sa sinabi ni Susanoo na kung ang kanyang katunggali talaga ay ang Demon Child, siguradong makikita niya ito. Isang tanong na agad na nasagot dahil ang tinutukoy ni Susanoo ay ang Shinra Yaoyorozu, ang godly myriad na malinaw na nakikita ni Soji. Ibig sabihin ay lampas na ito sa Seigan. Ngayon mga Kops, ang $1,000,000 question ay, dahil nakikita ito ni Soji at may pagkumpirma pa kay Susanoo na kung siya talaga si Okita Soji, ay makikita niya ito, maari kayang-kaya rin ito ng pambato ng sangkatauhan. Tandaan na ang hint sa kabanata na ito ay makikita mo ang mga espesyal na galaw mo sa stance ng Sword God, kaya panigurado na aabangan mo rin ang Kabanata 88 upang malaman ang sagot. Isang malaking pasabog ang iniwan ng mga autor sa atin, mga Kops, kaya kumapit ka dahil ang susunod na Kabanata 88 ay siguradong Action Jackson talaga. Shoutout po muna kina Kilby Sanggalang, Rafi Belmonte, Sebastian Brian Sensen, Ayan Umabaw, Hubert Merending, Eman Aigoy. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!